At the Kwento moment, ing ito Yvonne yung at Baton laman ng Store to aming Tindahan tindahan. ni Yvonne Mini Mart. Ayan. Madami pang laman. Ayan. Ayan. Yung ibang case, nabenta ko na yung iba. So, dito tayo. Wait lang. Yan. Madami pa akong chips. And, yan o. So, chicken. And, ito. Ayan. At paano may laman pa din naman. Ito, yan. And yung mga nakasabit, ayan mga. Ito kasi mabenta pa rin talaga yung swak na yun, tsaka Milo, kaya ang dami. Tapos itong Bird Street Twin. And ayan yung mga tissue. Ayan, dami pa. Yung bigas ko, 3 klase na lang. Ayan. Oh, diba? Pero yung mga alak, hindi na ako nag-refill. Hindi na ako bumili. So, kung dati, dito ang puno ng box yan sa ilalim ng mesa, ang daming gin. Ngayon, hindi na ako nag-stock kasi baga, paubos na lang. Pinapaubos ko na lang talaga siya. Pero marami pang mga laman yung mga shelves. Ayan, puno pa yan. Ayan o, hanggang taas pa. Ayan. Itong Great Taste White, naging mabenta din siya lately. Pero dati hindi. Ayan. So, about naman dito sa Dilata. Ayan siya. Kung dati, hanggang likod yan ngayon yung iba. Hindi na talaga ako namili pa. Pero dito, ang dami pa siksik pa yan hanggang likod. Yan, ito puno-puno pa yan hanggang likod. Yan, dami pang mga sesto. Yan. Itong Bravo, alam nyo ba? Hindi ko pa na-vlog yan, pero binigyan nila ako ng 5 boxes. So, ito, ano ba laman yun? Those days ang laman yan. Sa box na yan. Yan, ang dami pa rin diaper. Yan, ito naman. Ang dami na ito. Kahit pinamigay ko na, 5 box kasi yan. Yan, susunod pamigay ko na lang din yan kasi bigay lang din naman siya sa akin. Ayun. Ito meron pa. Malamang ipapamigay ko na lang din yan sa mga bata. Ayan. Pero hindi na ako nag-stocks talaga. Paubos. Kasi, ito yung, hindi nalugi. Kung may pagkakataon, ang location ko ay pwede nang i-wholesale. Sa likod niyan, ayan yung aking live room. Bakante na din, binenta ko na yung istante ko. Kung dati meron istante dyan. May kita nyo pag 3 yung set, dito ko sinasabit yung iba. Tapos andito yung istante, tapos dyan din yung iba. Ayan, so ngayon nagliligpit na ako, nilinis ko na, nabenta ko na yung isang istante. So ito yung bodega dati, stockan. Ito yung stock room na punong-puno to ng mga paninda before. So ngayon, wala na. And ito yung alaala namin nilakay ang pwesto na to na tas naging ito puno pa naging na-renovate ni Mary Mart. Ang laki ng naging katas ng tindahan na to. Nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng kotse sa loob ng ano lang yun 5 years lang yun. O 4 years mahigit nung naghiwalay kami ni Lakay. Doon ko yun naipon. So kasi malakas talaga yung tindahan nun kasama na rin yung sa GCash. Isipin mo mga pinamigay kong pera sa mga kamag-anak ko dun sa probinsya, tapos yung pocket money ko na 50,000 ay galing yun sa kinita ko sa GCash. Nakabili ng laptop yun, ng computer, katas ng GCash, na iskam pa ng 28,000 galing sa GCash din. So malaki yung ng naging katas, kung baga itong pwesto na to, ayan, na-renovate na din. Naggumastos ako dito ng 100,000 and then another 100,000 kay Mary Mart kasi sabi nila 100,000 ang budget per tindahan. So sa pag-renovate nito, umabot ng 200,000. Nagdagdag ako ng 100,000 kasi hindi nila sagot yung tiles at yung iba pa. Ang sagot lang naman kasi nila yung mga gondola, yung eto sagot nila yan. Eto ako na nagdagdag nito. Ito yung grills sagot nila. Yung pakisame sa kanila yan. Ito 2 ceiling fan yan. Yung mga ilaw tsaka yung signage sa labas sagot nila yan. And yung bayad sa tao, yung iba sinagot ko na din kasi syempre may pinadagdag ako kaya ako na yung sumagot sa iba. So ito nga actually may natira pang mga plastic ng Mary Mart kasi bawal kasi dito yung sa QC yung plastic. So naghigpit sila kaya tinago ko na yung iba, hindi na nagamit. So ngayon ipamigay ko lang yan, ilalagay ko yun sa tindahan ni Mama doon sa kabila. Yan, marami pang stocks, paubos lang and ibibigay ko to dun sa kabila. Maraming masasayang, maraming matatapon kasi syempre hindi na mababalik sa akin yung pera dahil pamimigay ko yung iba. So gusto ko siya paupahan pero pinaka
pinakagusto ko talaga is ibenta na talaga siya ng tuluyan. Kasi para wala na akong isipin ba and tuluyan ng maiiba yung anong tawag nito, mag-iiba na ako ng career. Kasi for me, pag negosyante ka, kung kung saan ka man ilagay, kahit saan location, pag marunong ka na sa negosyo, alam mo na kung anong gagawin mo. So, madali na lang sa'yo. And at my age, bata pa ako, so ayokong palagi na lang muna na dito sa tindahan. Kasi sa ngayon, solo ko lang, mag-isa ko lang. Meron man akong kapartner, pero nasa malayo siya, hindi siya yung mag-focus kami dito kasi iba yung career niya. So, mag-iiba din ako ng career. Itatry ko muna ng iba. And kung sakaling gusto kong balikan ulit ang pagtitinda, mabilis na lang, alam ko na kung anong gagawin ko. Hindi na siya mahirap. Ang dami pang stocks ng Rexona. Ginawa ko kasi itong pang display sa live. Ano yan? So, walang problema sa akin kahit sana ako itapon dahil alam ko naman kung paano dumiskarte at maghanap ng pera. Gusto ko lang din mag-explore at itry ang iba na malay mo, 'di ba? Kaya ko pala, pero paano ko malalaman kung kaya ko siya kung hindi ko siya itatry gawin? And sanay naman ako sa mga challenges, sanay ako sa mga hirap. Hanggat gusto ko siyang pag-aralan, mapapag-aaralan in time, slowly but surely. So, actually, ngayon na naging busy ako, meron akong trabaho sa umaga, sa gabi nagbubukas ako. Kahit papaano, alam mo yun, meron pa rin akong benta na yung benta ko, mas malaki pa rin sa benta compared sa iba na nagbubukas ng buong araw. So, malaki pa rin talaga yung potential ng tindahang ito. Imagine mo pag nagbukas ako so, alam nyo, minsan magbubukas ako alas 8 hanggang 12, 19, 11, 12. So, 4 hours na lang ang open ng tindahan. Pero, minsan yung kinita ko lagpas pa sa minimum. Kita yun ha. So, minsan bawing-bawi din sa GCash dahil nga nasanay na sila na pag malaki yung cash in or cash out, especially yung cash out, meron akong pang cash out. So, pag malaki, may isip nila dito kay Ate Yvonne. Ganun. Yan pala hindi ko na binuksan. Pagka 8 PM na ako nagbubukas, hindi ko na pinapabuksan yung takip dun sa labas. Pero pag 5 PM ng hapon, nakabukas na ako, yung pinapabuksan ko yan. So, ayun. Siguro yung maraming nagsasabi or magsasabi pa na nakakapanghinayang. Oo, nakakapanghinayang kasi for me, itong pwesto na to pwede na to mag-wholesale kasi dito sa lugar namin wala pang nag-wholesale. And alam niyo, nag-wholesale na ako dito ng Yossi at saka alak. Yun na, nag-wholesale na ako. Minsan kape and mga magic sarap kasi may mga suki na ako dyan dun sa dulo na bumibili sa akin. Wholesale price ko binibigay. So, kung meron akong asawa na maaasahan, yung kung hindi kami naghiwalay nila kay, ipupush ko to na mag-wholesale na talaga kami kasi hindi na ako mag-iisip ng iba, nalalayo pa. Kasi kami, iba yung banding namin, dito kami talaga nag-start. Pero dahil hindi naman kami ang itinadhana sa isa't isa, nagkaroon naman kami ng kanya-kanyang naging buhay. Pero okay kami ha. And yun, at least 'di ba? Bata pa ako na so nagkaroon kami ng kanya-kanyang landas and bata pa naman ako, meron pa akong ilang taon para matupad yung isang pangarap ko. So yun yung gagawin ko ngayon. Pero kung hindi naman kasi yun para sa akin, mararamdaman ko yun, kahit anong pilit ko, hindi siya ibibigay ni Lord kung ikakapahamak ko yung gusto kong gawin. So kung ano yung will ni Lord, dun ako. Pero at least itatry ko para no regrets at all. So maraming manghihinayang. Ako siguro yung panghihinayang ko nasa 10% na lang. Kasi nakakapanghinayang dahil malaki yung kikitain dito, basta i-push through lang. Kasi kilala na rin yung tindahan namin. Kilalang malaki, palaging may barya. Palaging kapag malaki ang cash out or cash in, available. So, yun, halos kompleto, all in one, one-stop shop. Ayan. Kaya lang, hindi na ako kasi nakakapagbukas bukas ko 5 PM, 8 PM. Kahit pagod na ako, nagbubukas pa din ako kasi baka ma-expirean ako. Ayun, pinapaubos ko na lang talaga. Eto, hindi na ako namimili ng mga matagal maubos. So, yun. And siguro, kung maisipan ko magtinda ulit, matagal pa, ilang taon pa, baka pag nag-50 na ako, 60, hindi ko masasabi. Pero sa ngayon, enjoy ko muna yung gusto kong gawin, yung iba kong gustong gawin. Syempre, tuloy pa din yung pag-asikaso ko sa annulment ko. Para kakaibang fulfillment yun. And iba pang mga private matters na kailangan kong gawin.
So, maraming salamat sa lahat magsimula. Syempre sa YouTube, bago mag-pandemic, nag-YouTube na tayo hanggang sa napunta tayo sa Facebook. Hindi man ako masyadong sumikat talaga kasi yung iba ang gagaling talaga mag-edit. Ako, alam nyo naman, wala nga akong intro-intro eh. Thank you sa mga iilan na nakakaalala sa akin. Sinesearch ako pag wala akong upload. Kilala na yung Yvonne Bautista, nakilala sa pagtitindahan. Yun, maraming salamat din syempre sa unang nagtiwala sa akin mula noon hanggang ngayon. Kasabay ko nag-grow si Grocery. Thank you so much. At sa lahat talaga ng mayan, si Volts Products, thank you sa mga nagtiwala sa akin. Sa lahat kay Tala, kay Mabilis Cash, kay Peddler, Fundline, kay Pure Gold, kinuha din ako, Tindahan Club Up, Unilever, kay Bravo, Rebisco, Chocomani, ayun pa kami, Chocomani pa doon. Ayun, pero syempre si Grocery talaga. Kay C-Bank, ayan, thank you C-Bank. Sa lahat ng nagtiwala sa akin, kung may mga nakalimutan pa ako, meron pa yung mentorship, Happy Noy, yan, thank you so much Happy Noy. Grabe no. Di ko akalain na from introvert person, tapos nagbablog. So, ang lahat ay may katapusan. Kaya, thank you so much. Hanggang sa muli nating pagkikita. My name is Yvonne Bautista, ang tenderang vlogger ng QC. May-ari ng tenderang vlogger store or tindahan ni Yvonne. Thank you. Sobrang thank you sa lahat talaga. Walang hanggang pasasalamat kasi naging party kayo ng buhay ko, mga viewers kayo. And syempre kung makikita ko yung bahay, yung lupa, yung kotse, at yung motor na binigay ko sa kapatid ko, yun yung mga alaala, yung mga katas niya, computer, lahat talaga yung mga tinatamasa ko ngayon nang dahil yun sa 10,000 na puhunan na galing sa itinabi kong sweldo nila kay.